Dahil sa oil seal, may tagas. May bibigay lang ako ng update, no? Dun sa Suzuki Espresso namin na wala pang 1 month old, nasa kasa na. Tumira na siya ng 6 days doon. Dinala namin sa kasa June 20. Kailan ba? Kasi pangalawang ilaw niya, June 28. Ang first ilaw ng powertrain malfunction ay June 21. Na-release sa amin yung unit kasi is May 26. So wala pa talaga siyang isang buwan sa amin, nagkaroon na siya ng problem. 2 days pa lang sa akin yung unit, nag-message na ako sa agent ko na bakit ganun ma'am, parang sobrang delay. Yung kung galing ka sa neutral tapos magda-drive ka, may delay eh. Ang sabi niya sa akin, kasi ma'am, AGS po kasi yan. So parang ako, dahil first time ko mag-drive ng AGS, okay, sige nga, i-consider natin baka AGS. Pero ibang-iba talaga siya. Para kang nagda-drive talaga ng manual. Alam mo yung from Permera, tapos papuntang Segunda, yung magsa-stop siya, tapos parang biglang ganun. Hindi ko alam kung ano yung term doon. Basta magsa-stop siya, tapos biglang gaganon siya. Alam mo yung ganun. So, sabi ko, ganito ba to talaga? Kaya talagang nag-message ako, day 2 pa lang sa akin yung kotse. So, come June 21, umilaw siya, yung powertrain malfunction. Dinala ko sa kasa, ang sabi sa akin, wala naman mang problema, wala namang nakita sa scanner or ni-reset lang daw nila. So parang ako, okay, so anong purpose nung ilaw na yon? Kasi di ba kapag ka may ganun, may purpose siya. O sige, kasi sabi sa akin, observe na lang daw, pag umilaw ulit, dadalhin doon. June 28, umilaw na naman siya habang papunta kami sa Slex. Magpapapalit lang kami sana ng RFID nung time na yon. Umilaw na naman siya. Tapos grabe yung shaking. Alam yung nagva-vibrate talaga siya ng bonggang-bongga pagka drive mo siya. Sabi ko, hindi na talaga ako papayag na i-reset nyo lang to. Kasi ang bago nung kotse. Kaya nga, kumuha kami ng bago para walang masyadong sakit sa ulo. Tapos etong wala pang 1 buwan sa amin. Ganito na yung na-experience namin, diba? Hindi maganda yung experience talaga namin. Kay Suzuki Espresso nung nasa amin siya. Kanina, kinuha na namin siya. Natulog siya ng 6 days doon kay Casa. Kinuha na namin siya. At nung dinadrive ko na siya, ibang-iba siya doy sa una kong driving kay Espresso. Nung nirelease nila yon nung May 26, hindi talaga siya maayos. Para ako nagda-drive ng manual. Pero kanina, nung naayos na nila, dami nilang pinalitan. Palit sila ng oil seal, pinalitan nila yung... Ewan ko, ano ba sa yung ipapakita ko na lang sa next na video. Yun nga, ang sabi nila is, dahil sa oil seal, may tagas, kumalat yung oil doon sa clutch lining at naapektuhan yung mga ibang parts. Yun yung sinabi sa amin. Ngayon, nung drive ko na siya, galing to sa loob ng kasa. Na-drive ko siya kasi sa harap nun may gasoline station. Magpapagas ako. Doon pa lang, lapit nun nung pag-drive ko doon, sabi ko, but ang ganda na ang ganda na, ang smooth na talaga ng drive. Wala na yung parang feeling na pagpepermera siya, tapos magsisigunda siya, parang nagsastop muna siya, tapos biglang, parang ganon. Hindi ko alam yung term. So, masasabi ko, nung nirelease sa amin yung unit, may sira na siya. Kasi, bakit ngayon na naayos nila, ang ganda na ng takbo. So, sabi sa akin ng kausap namin kay Suzuki Lipa, thankful ako dahil kay Suzuki Lipa ako kumuha. Kasi si Suzuki Lipa, when it comes to customer service, mabilis sila. Talagang tutulungan kanila. Though, meron lang kaming diskusyon ng agent na nakausap ko doon, about doon sa warranty nga. Kasi medyo lang ako. Medyo na-stress lang ako nung sinabi niya sa akin na baka may chance na hindi honor yung warranty. My God! Wala pang 1 buwan yung kotse, tapos sasabihin mo sa akin na baka may chance na hindi ma-honor. Well, okay, at least naman na nagawa naman ng maayos, na-honor naman yung, wala naman akong binayaran kahit piso. Yun nga yung purpose na bumili ka ng bago kumuha ka ng bago kasi may warranty siya. Yun, at hindi ako nagsisi na kay Lipa ako kumuha kasi siguro kung ibang branch yun. Ako, taga Kalamba ako, pero kay Lipa ako kumuha. So, alam nyo na yun, kung bakit kay Lipa ako kumuha at hindi kay Kalamba. Ayoko nang i-elaborate or i-discuss kung bakit. Yun lang, para at least alam nung mga iba na mga kuha. Kasi yung iba, bakit namin consider si Suzuki Espresso? Kasi magaganda naman yung reviews ng mga owner ng Espresso.
Kaya nagulat ako nung sa akin, bakit ganito? Sabi nila maganda, ganyan, smooth naman yung yung takbo. Bakit yung sa amin parang naka-manual kami talaga, manual na manual yung experience namin. So ngayon, okay na-experience na rin namin yung sinasabi nilang maganda naman yung takbo, no, kahit AGS siya. So yun lang, magvi-video ako ulit. Okay, bye-bye!